And before we start, tatayo po tayo na mabilis at babati tayo ng 3 tao. Sabihin mo sa kanya, Ninang, Ninong. Sige po, kamayan mo na yan. Magparamdam ka na. Amen. Praise God. Tataas natin ang ating mga kamay. Alam niyo po, pasensya na kayo, no? Galing ako sa conference at pinuyat ako ng mga kapatiran natin sa Maynila. Naku po. Pero ang saya-saya. Amen? So mamaya, kikwento ko yan. Let's pray, Lord. Salamat po for this wonderful life that you have given to us. Every day, kahit na sometimes na nagkakamali kami, sometimes nagkakasala kami, nakakasakit kami, Lord, nagtatampo kami, yet you still love us. Mahal na mahal mo kami. Lagi mo pa rin kaming dinadala sa iyo. Lagi mo pa rin kaming ginagabayan, pinagpapala. Lord, we just want to say thank you. And today, Lord, before the year end, Lord, what do you want? Ano pong plano mo? Ano po yung mga gusto mong gawin namin? And we believe, Lord, na hindi ka patapos sa aming buhay. Lord, we just want to say sorry. Kung nakasakit kami sa iba, may nagawa kaming kasalanan, patawarin mo kami, Panginoon, linisin mo kami lahat ng iyong banal na dugo. And as we hear your word, Lord, today, ready na kami, Lord, sa mga sasabihin mo, sa mga pagpapala naman na naibubuhos mo sa amin. Prepare our hearts, and as you share your word, Lord, anoint your servant. Salamat po, Holy Spirit, let your will be done today. We love you, we praise you, in Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Praise God at makakaupo na po tayong lahat. Amen. So before I share our topic, no, we have a good news for you. I have a good news for you. May nagbigay na po sa atin, no. Unang-una may nagbigay na sa atin ng, I think, 1 sakong bigas para sa ating paraffol. Palakpakan naman natin. Sige, palakpakan naman natin si Lord doon. At may kumausap po sa atin, may magi-sponsor din sa atin ng lechon. Pero tayo daw yung manghuhuli. Pag hindi nahuli, hindi daw tayo bibigyan ng lechon, okay? So ready mo na yung sarili mo, okay? So bibiro lang, pero we have a lechon daw, amen? So let's, palakpakan naman natin yun, no? Ano pa, no? So yung mga hindi kumakain na lechon, okay lang. Ako, hindi na ako kumakain talaga, no? Kasi nga, alam mo, wellness. Okay, diet. So anyway, ang title po ng ating pag-uusapan today is Grateful Heart. Everybody say, Grateful Heart. Yan. Alam niyo po, ilang araw na lang ay Christmas na, tama? At 24 days na lang, bagong taon na naman, ng 2026. Maybe some of us nagtatanong at nag-aalala, ano kaya ang mangyayari? Sino dito yan, yung may ganyan? No? What will happen? Ano bang meron? Ano kaya yung gifts na marireceive ko? Paano yung family ko? Yung inaanak ko? Paano kaya? Naging ninang ka ng bayan lahat tinatanggap mo of course. Ano kaya yung plano ng Diyos sa buhay ko? Now, itong mga questions daw na ito, hindi naman po ito masama. Pero bago tayo dumating dyan, I have a question to you. Matatapos na yung taong 2025. Tanong, nagpasalamat ka na ba sa Ginoo? Are you still there? Darating na naman yung taong 2026. Lagi tayong ganyan, no? Nag-i-expect tayo kay Lord. Tapos, we're always excited sa mga gifts ni Lord. Ikaw, tanong, sa lahat ba nang na-receive mo this 2025, pinasalamatan mo na ba yan? So, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Our text ay magagaling sa Luke chapter 17, 11 to 19. Pasadahan ko lang ito. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice. Sabi nila, Jesus, Master, have pity on us.
When he saw them, he said, "Go show yourself to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God. In a loud voice, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Hindi ba't 10 yung pinagaling ko? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go, your faith has made you well." Now, ayon po sa kwento ng ating Panginoon, merong 10 lalaki na may sakit na lepers. And leprosy is a horrendous illness that affects the skin, eyes, nose, peripheral nerves. So, ewan ko kung nakakita na kayo no, na may sakit na leprosy, pero kapag meron ka ng ganito, kinakatakutan ka nung araw. Ano po? The Hebrew word of leprosy is charat. Charat. Everybody say charat. Charat. Parang chararat, ano? In Greek word, it's lepra. Now, kapag ikaw po ay may sakit na lepra or leprous or charat, you are considered or they are considered, letter A, unclean. Yan. According to some Mosaic law in Leviticus 13, they are unclean. Ang tingin sa iyo ng tao nung araw o sa panahon ng ating Panginoon, madumi ka. Okay? Letter B, you are considered as social isolation. Because the leprosy was contagious o nakakahawa itong sakit na ito, they were required to stay away from other people. Kaya ang ginagawa nila, gina-quarantine sila. Yung normal na walang sakit na leprous, pwedeng kahit saan, pero yung mga may leprosy, kina-quarantine. Or they will announce their presence if they had to come near. Ibig sabihin, meron daw batas yung mga Jewish noong araw, kapag ikaw ay may leprosy, you are required to shout, "Unclean! Unclean!" to avoid contaminating others. So kapag may leprous ka, may pupuntahan ka lang, may mga tao, sisigaw ka, "Unclean! Unclean!" Tapos yung mga tao, hey. Kasi nga baka mahawa. Letter C, kapag ikaw po ay may leprosy, it's considered as punishment for sin. Tingin sa'yo ng tao nung araw, nako, kaya naman kasi nangyari yan sa kanya kasi nga may ginagawang kasalanan yan. Karma na! Ayan, buti nga sa kanya kasi nakikita ko yan. Ayun! Punishment sa kanya yan. And last, letter D, kapag ikaw po ay may leprous, you have no hope. At the time of our Lord Jesus, there was no cure which left those with leprosy. Dati wala daw pong gamot ito. Kaya pag tinamaan ka ng leprous, it's like an AIDS sa panahon natin ngayon. Meaning to say, tataningan na nila yung buhay mo. So itong 10 lalaki na nakausap ng Panginoon, ito yung tingin ng tao sa kanila. Unclean, social isolation, punishment for sin, and last, no hope. But one day, Jesus left Galilee for the last time. He passed through Samaria. Basahin natin in verse 12. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." So ito yung nakasalubong ng ating Panginoon. I think I have a picture here. Ito. So may pupuntahan ng ating Panginoon, of course, mission. Kaya lang na-encounter niya ito at ang sabi, into a distance. Malayo.
So habang malayo daw itong mga may leprous na ito, sumisigaw sila in a loud voice. Gusto niyo pa ba sumigaw ako? Maawa naman kayo sa akin, nakikita niyo na. Ang kanilang sinisigaw, sabi, Jesus! Master! Have pity on us! Kasi nga nilalayuan sila ng tao, naka-quarantine sila, hindi sila pwedeng dumikit. Ang daming tao niyan kasi darating, nandun ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa, ang saya nito, ang kulit nito mga 10 leprosy. Nagsisisigaw sila, Jesus! Maawa ka po sa amin! Of course, gagawin mo talaga yon kasi hopeless na itong mga ito eh. Verse 14, go. When he saw them, I think parang lakihan siguro natin, no? When he saw them, he said, nakita sila ng Panginoon, narinig sila. At ang sabi ng ating Panginoon, nakakagulat ito, sabi, go, show yourselves to the priest, and as they went, they were cleansed. Nagtaka ako dito, di ba normal kapag may lumalapit kay Jesus, pinapagaling niya? Ito hindi. Instead of healing them immediately, ang sinabi ng Panginoon, you go to the priest, go! Show yourselves to the priest. Why? Because it was the priest who would make determination whether or not they were healed and declared. So yung priest pala ang may authority or parang doctor nung araw na kapag ikaw ay may sakit, i-declare daw nito kung ikaw ay magaling na or hindi. At hindi lang yon, tinitesting muna kasi sila ng ating Panginoon. Gusto niyong gumaling? O sige, punta kayo sa priest. So tinesting sila, he gave them a command which would test their faith in Him. But the good news is sumunod sila. Dahil sumunod, look at what happened. As they went, they were cleansed. Pwede po ba isa munang malakas sa palakpak para kay Lord John? So to make the long story short, gumaling itong may mga lepers or may mga charat. They are healed. But church, listen. Ito yung sad part. This is the sad part, verse 15. Pakilakihan po. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him, and he was a Samaritan. Yung 10 pinagaling ng Lord, ang natira is isa. One of them came back. Tuwang-tuwa daw sa Panginoon, and he threw himself at Jesus' feet. Siguro niyakap-yakap niya yung paa ng ating Panginoon, excited. Salamat po! At sabi pa, it was a Samaritan. Ang Samaritan is half Jewish. Kaya parang nilalayuan sila ng mga Jewish nung araw, is a half-breed. Ang tanong ng ating Panginoon, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Sabi sa 10 may incurable na sakit na lepers na hopeless na, nung gumaling sila, ilan ang bumalik? Isa na lang. Tanong, nasan yung 9? Nasan yung 9? Siguro party. Inom na! Let's go! Magaling na to eh. Sa 10 gumaling, isa lang yung nagpasalamat. Alam niyo po, minsan may ganito tayo sa buhay. Sino dito aamin? Taas ang kamay. Diba? Let's be honest, no?
May mga ganito tayo na hindi man lang tayo din minsan marunong magpasalamat. Pastor, bakit ako magpapasalamat? Wala naman nangyayari sa buhay ko. Pastor, bakit ako magti-thank you kay Lord? Ganun pa rin yung buhay ko. Pagpunta ko nga sa Quezon City, of course, may mga kapatiran tayo, no? Uy, iba ka na. Sabi sa akin, talaga? Anong klaseng iba? Baka pumakit ako? Ano ba talaga? Sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Alam mo, sagot niya sa akin, ito, ganun pa rin. Tagal na natin di nagkita, ganun ka pa din. Ano bang ginagawa mo? So, kwentuhan lang kami. Sad siya, kasi nga, walang nangyayari sa buhay niya. Kwinento ko to. Sabi ko, alam mo, Brad, pasalamat ka, buhay ka pa. Are you still there? Minsan kasi, alam mo kaya hindi tayo nagpapasalamat? Hindi tayo marunong magpasalamat. Kasi, akala natin ang blessing is lagi na lang object. Lagi na lang money. Lagi na lang car. Lagi na lang bahay. Lagi na lang property. Lagi na lang magtutour ka sa ibang bansa. Lagi na lang makakasakay ka sa cruise ship. Lagi na lang bonus. Alam mo, minsan nakakalimutan mong magpasalamat. Buhay ka pa. You know, if you will go to SPMC, ngayon, marami pong mga critical na buhay na nangyayari dyan ngayon. Maraming tao successful, pero they are bedridden. Tapos ikaw nagtatampo ka kay Lord, ang lusog-lusog mo. Tinan mo nga yung katabi mo, ang lusog-lusog mo. Andiyan pa ba kayo? Now, what is the main reason for people failing to have a grateful heart? Pastor, bakit ba ganon? Minsan hindi tayo nagiging marunong mapagpasalamat. 3 major reasons bakit hindi marunong magpasalamat ang isang tao. Sulat po natin ito. Number 1, pakibasa ng malakas. 1, 2, 3, go! Parang ang hina. Isa pa, 1, 2, 3, go! Okay, that's good. Discontentment is caused by an obsession with what we do not have while ignoring what we do have. Kaya pala hindi marunong magpasalamat ang ibang tao kasi nga, you always compare. Are you still there? Kung ano yung meron sa iba, ang ginagawa mo, kino-compare mo yung sarili mo doon. Kaya nangyari ngayon, discontented ka. Uy, bakit siya lang may ganun? Bakit ako ganito? Hindi ka tuloy ngayon marunong magpasalamat. So in Philippians chapter 4, 12 to 13, ganda lang sinabi ni Paul, I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Ito sabi niya, I can do all things, all this through Him who gives me strength. This is the favorite verse of karamihan. Taas ang kamay ng favorite verse ito, no? Hindi. I can do all things through Christ who give me strength. Hindi mo naman alam yung pinaka-context niya. This is all about contentment. Kaya lang minsan kasi, hindi, kaya to, kasi bibigyan ako ng Diyos. Hindi, mali ka. Okay naman yan. Bibigyan ka ni Lord. Pero yung binabasa mo, ang context niyan is about contentment.
So Paul faced extremely challenging circumstances because he was beaten, he was being imprisoned, shipwrecked, persecuted. Alam niyo yung feeling na nagugutom? Kayo po ba ay nagutom na? Taas ang kamay yung feeling na nagutom. Tingnan mo yung katabi mo, kalabitin mo nga kung gutom. Hindi, ang lusog-lusog eh. Oh. Naka 2 rice ng breakfast yan. So si Paul, naka-experience siya ng gutom. Alam niya yung feeling ng marami. Sabi niya, ano man ang mangyari sa akin, kontento na ako. Now church, kaya pala ang tao hindi nagapasalamat kasi nga, discontented siya. At alam niyo po ba dito sa mundo, laging may discontentment ang tao. Bigyan ko kayo. Hindi mo napansin pagbili mo ng sapatos. Okay, uy, gusto ko yung sapatos na yun. I love it. I love the color. Yung size sakto sa akin, tas sale. Ginawa mo, pinag-ipunan mo, nagtipid-tipid ka. Di mo na ako magbibigay, bibili ko shoes. Nung nabili mo yung shoes, ayan na, spit-pit ka na. Nitingnan-tingnan mo, katabi mo matulog. May ganyan ba kayo? Oy, ako naranasan ko yan ha, huwag kayong gumaganyan ha. Ako ganyan nung bata, very good. Tingnan mo, pagkagising mo, hawak-hawakan mo yung box, tapos titingnan mo, amoy-amoy, bango ha. Nung pagsuot mo, maya-maya, ilang weeks, ilang months, may gusto ka na namang sapatos. Ang dami mo na, parang Christmas tree na yung sapatos mo. Andiyan pa ba kayo? O kaya ito. Aray. Nag-sale sa Shopee. Ang ganda. Ang ganda ng commercial. Perfect. Sale. Nag-add to cart ka. Pagdating sa'yo, toink! Anto laruan? May kausap ako ganyan. Alam mo, pastor, ayoko nang, hindi na ako naniniwala dyan. Bakit nag-order ako? Ang ganda-ganda pagdating sa akin laruan. Ayoko na. So when your heart is discontented, you will be ungrateful. Kapag meron daw tayong discontent sa puso natin, hindi ka marunong magpasalamat. Number 2, bakit ito nangyayari? Because of the disappointment. Pakibasa po ito. 1, 2, 3, go. Malakas. Tanong, sino dito naka-experience ng disappointment sa buhay niya? Taas ang kamay. Ito, bigyan ko kayo ng example. Minsan na-disappoint tayo, no? Naglaan ka ng oras mo sa kanya, nagsisikap ka, lahat ginagawa mo, nagsasacrifice ka, nagatrabaho ka talaga todo, 24 hours, di ka na natutulog. Binigay mo lahat. Pero nung huli, hindi man lang niya na-appreciate yung ginawa mo. May ganyan ako eh. Alam mo, pastor, magre-resign na ako. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit naman? Alam mo, sa company namin, di ako na-appreciate. Kahit anong sipag ko, kahit anong effort ko. Alam mo, dahil nga sa akin, mga ganun siya sa... Di ka na sabihin kung sino. Di man lang ako na-appreciate. Alam mo, disappointment, this may result
So life is full of disappointments. Ang buhay daw natin dito sa mundo, let us always remember that magkakaroon tayo ng disappointment. Whether you are in family, your friends, your workmates, church mates, classmates, alam nyo po, madidisappoint tayo. Question, bakit? Kasi po, tao tayo. Andiyan pa ba kayo? Madidisappoint ka talaga. Bakit? Kasi nga tao ka. Animals nga pagbili mo, ang cute-cute. Di ba? Nung baby pa yung mga animals, nung laki. Parang di man aso to. Disappointed ka. Nung bata, talagang, yung aso mo. Nung lumaki, umalis ka nga dito. Bakit kita? Umalis ka nga. Huwag pa kainin yan. What else? Ganun din sa mga gamit. Di ba may gusto ka? Parang, nung binili mo, parang, hindi pala bagay sa akin. Tandaan natin po, life is full of disappointment. Normal lang ito kasi nga nandito pa tayo sa mundo. Tao tayo. Pastor, kailan ako hindi madidisappoint? Kapag wala na tayo dito sa mundo, wala na talagang disappointment yan. Laging may ganyan dito. At maganda masanay ka na rin dyan. People will disappoint you, whether your boss, friends, classmates, even sa loob ng church. Kasi nga tao tayo. Okay? So when you allow disappointment from people's action to adversely affect your heart, you will become ungrateful. Ito lang yung hindi maganda. Kapag yung disappointment mo ay pinasok mo na sa puso mo, yun na yung problema. Kasi nga, dyan na dadaan na you will become ungrateful. Okay? So maganda, meron ka na kagad talaga niyan sa isip mo. Lagi mo lang tandaan ito. Kahit saan ka pumuntang companies, kahit saan ka pumuntang church, kahit saan ka pumuntang bansa, kahit sino-sino mga taong kasama mo, madidisappoint ka. Kasi nga, tao tayo. Pwede po bang pakitingnan yung katabi mo? Pakisabi, kaya pala. Number 3, bakit tayo ang nagiging ungrateful? Pakibasa po ito. 1, 2, 3, go. Disillusionment. Disillusionment, it is defined as the condition of being dissatisfied or defeated in expectation or hope. Disillusionment generally occurs when one learns that a certain thing is not as good as it appears. Ang ganda na lang sinabi ni Dr. Howard Hendricks. Ito, isa to sa gusto kong mentor, pinag-aaralan ko yung buhay niya, tsaka yung ministry niya. Si Dr. Howard Hendricks, i-search niyo yan. He was a long-time professor at Dallas Theological Seminary. Sabi niya, couples enter marriage with a mental picture of what an ideal marriage should be. Then after a few trials, however, the couple realizes that their spouse is not a perfect individual, but rather an imperfect one. Tagalugin ko na lang para mas maintindihan natin. So sa marriage daw, sabi ni Dr. Howard Hendricks, ang delusionment daw ay parang marriage. 'Di ba? Nag-relationship tayo, okay, nakita mo na yung, siya na. Ito na yung ideal woman ko. Ito na yung ideal man ko, matangkad, matangos yung ilong, maitim. Siya na kasi ang sweet niya sa akin, ang galing niya, ang sipag niya.
Tapos nung mag-asawa na kayo, baliktad pala. Yung akala mong sweet, na terrorist pala. Yung akala mong magaling, ano naman? Yung akala mong masipag, ano ba yan? 12:00 natulog ka pa. Ang tawag doon is disillusionment. Akala mo okay, yun pala hindi. That is delusionment. Are you still there? May ganyan ako, nag-order ako sa online, JBL na earphone. Ganda. Sale. Alam ko, parang nakwento ko to sa Kin, no? Parang na-scam ako. Naka 70% off. Bili ko agad. Mama, bilhin ko to. Add to cart, JBL. Para pag nag-aaral ako ba? Meron akong, hindi ko maririnig si Pablo, hindi ko maririnig si Nasha. Pagdating sa akin, JDL. Galing ah. Nag-iba. Scam. Sabi ko sana pala nakinig ako doon. Na-scam ako doon sa 70%, tas ang ganda-ganda naman talaga ng presentation. JVL, naging JDL. Disillusionment. Mukhang maganda, yun pala, hindi. So kaya pala hindi nagpapasalamat ang tao, no? So when you allow disillusionment in your heart, you will become ungrateful. Now, there are 4 reasons why being grateful is important. Dito po ako magtatapos. Meron pong rason bakit importante na tayo daw ay meron dapat pusong mapagpasalamat. Sino dito gusto na meron siyang grateful heart? Taas ang kamay. Amen. Isa mo na malakas sa palakpak para kay Lord. There are 4 reasons why being grateful is important. Number 1, because, go. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. Okay. Kaya pala dapat tayo maging mapagpasalamat kasi gusto daw pala ito ni Lord. 1 Thessalonians 5:15-16. Sabi dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Church, focus tayo dito. So it is God's desire that we give thanks in all circumstances. Hindi sinabi dito na magpasalamat daw tayo sa bawat nangyayari. Hindi. Sabi, in all circumstances. Ibig sabihin, maging mapagpasalamat daw tayo, meron o wala, daghan o gamay, positive or negative, happy or sad, laging magpasalamat. Sabi ni Paulo, give thanks in what? In all. Hindi yung kapag may blessing lang. Hindi yung kapag madali lang. Hindi yung kapag okay lang. Sabi, in all circumstances. Why? Because God wants it. Gusto daw po ni Lord yun. Okay? Ikaw nga lang di ba? Pag may nagpapasalamat sa'yo, parang, uy, welcome. Si Lord din ganon. Pag nagpapasalamat daw sa Kanya, lagi, in all circumstances, gustong-gusto daw ni Lord yun. Amen? Number 2, what's important to have a grateful heart? Number 2, because ungrateful heart is the reason why we can't move forward. In Exodus 16:12, I think, meron ba tayo dyan? Exodus 16:12, I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God. Itong mga Israelites na niligtas na ni Lord, tinan mo, they are grumble. Ibig sabihin, puro reklamo.
So kapag tayo daw ay parang mga Israelites na laging nagre-reklamo, hindi ka daw makaka-move forward. So kaya ka hindi pala bine-bless ni Lord kasi hindi ka pala marunong magpasalamat. At kaya ka pala hirap mag-move forward or you go to forward kasi nga dyan pa lang sa sitwasyon mo, hindi ka na marunong magpasalamat. Ang ganda na quote ni Frank A. Clark. Sabi niya, if a fellow isn't thankful for what he's got, he isn't likely to be thankful for what he's going to get. Kapag ang isang tao ay hindi man lang marunong magpasalamat kung anong meron siya, hindi rin siya marunong magpasalamat kung ano yung mga meron pang darating sa kanya. So kaya pala, importante yung grateful o marunong ka man lang magpasalamat. Kasi nga for you to move forward. Darating na naman yung 2026. Tanong, sa lahat ba ng blessing mo from January to December, nagpasalamat ka na ba kay Lord? O lagi ka lang nag-e-expect ano yung gift na marireceive mo? Ano yung favor? Ano yung bonus? Nakalimutan mo magpasalamat. And last, third, giving thanks changes everything. Pwede po ba sabay-sabay natin ito basahin? 1, 2, 3, go. Giving thanks changes everything. Ang ganda nito, ano po. When we are thankful, everything changes. Yung puso mo nagiging totoong masaya. Do you experience that? Di ba? Kapag meron kang grateful heart, nagiging masaya yung puso mo at totoong masaya. Nagiging healthy ka at according to scientific research, supports that the health benefits of a thankful heart. Maganda daw yung health benefits ng mga taong laging nagpapasalamat. So kapag ang isang tao ay laging nagpapasalamat, maya-maya dumadating na yung miracles. Amen? Maya-maya dumadating na naman yung blessing. Maya-maya may mga nagbubukas na naman na open doors. Maya-maya pag nagpapasalamat ka lagi, may mga new opportunities na naman. Maya-maya pag lagi kang nagpapasalamat, may mga bago na naman na pinapadala ang Ginoo sa iyo. Kaya dapat laging magpasalamat. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Dito po ako mag-e-end. Thank you is a word that makes yourself happier and nurture your relationship with one another. Ang ganda daw ng word na thank you. Matutuwa ka daw dyan. At gaganda yung relationship mo sa maraming tao kapag ikaw po ay marunong magpasalamat. As I end, alam niyo po ba, if we have a model na laging nagpasalamat, it's not me, it's not other people, it's our Lord Jesus. Ang ating Panginoon pala ay laging nagpasalamat. Sabi niya in Matthew 15:36, then he took the 7 loaves and the fish, and when he had given thanks. Galing ni Lord. Ito yung miracle niya eh. Na merong 5 fish, may fish and loaves. Tapos marami siyang papakainin. 4,000 or 5,000 people yan. Nung binigay daw sa kanya to ni Andrew, kapirasong isda, kapirasong loaves o tinapay, inangat daw ito ng ating Panginoon. Ito ay kanyang pinasalamatan. So as you can see, kahit gamay ang ating Panginoon ay laging nagpasalamat. Maganda ganun din tayo. Kahit onti lang. Is 2025, hindi ka man masyadong na-bless. Be thankful, di pa tapos. May darating pa 2026. 2027. Another verse.
Luke 11:41 to 42. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Church, ilang araw na lang matatapos na ang taong 2025 at papasok na naman ang 2026. Dapat, wag mong aalisin sa puso mo na ikaw ay laging nagpapasalamat. Ako po, personally, me and my family and the whole Life Giver Davao Church, I just want to say thank you. No? Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo, nagtutulungan tayo, nagsaserve pa rin tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pwede ba isang malakas na palakpak para kay Lord doon? Okay, yung malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Sige, tatayo tayong lahat. We will all pray. Hallelujah. Pwede ba pakisabi muna sa tatlong tao, thank you. No, or let's give this prophetic gesture. No, let's roam around. Ikot tayo, no. Ikot tayo. Sige, go. Ikot tayo, no. Magpasalamat ka. Ano yung mga natanggap mo, no? Sige. Ikot ka, no. Yakapin mo yan, no. Pakisabi, thank you. Amen. Sige. Thank you. Amen. Sige, tuloy lang tayo. Amen. Sige, let's pray. Are you happy? Are you blessed? Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat po for this day. Wow. Sorry, Lord, kung we are like an Israelite. Lagi na lang kami nag-grumble, lagi na lang kami nagre-reklamo. Nakalimutan namin, Lord, yung mga blessings na binibigay mo sa amin. Yung buhay nga kami, Lord, it's a blessing. And before the year ends, God, we just want to say thank you. Sa lahat ng mga natanggap naming blessing, regalo, protection from you, salamat po. Salamat din sa mga unanswered prayer namin. Because you know what's best for us. Kaya pala nag-know ka. Hindi mo ito binigay sa amin. Kasi maybe, lumayo kami sa'yo. Maybe, ikasira ito ng buhay namin. Maybe ito pa yung ika-fall at bumagsak kami sa kasalanan. Kaya pala hindi mo ito binibigay, Lord. Kasi nga, you know what is good for each and every one of us. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ang nakakaalam ng lahat. Hindi namin kayang isipin ang lahat. Minsan nagpaplano kami, minsan ito yung gusto namin. Pero hindi pala yun plano mo. Kaya pala hindi mo binibigay. And right now, I give you time to God. Sige, you talk to God right now. Kausapin mo si Lord. Hingi ka ng sorry kay Lord. Dahil naging discontented ka. You always compare your life to others. Lord, patawarin mo kami. Sige, hingi ka ng sorry kay Lord. Nagiging discontented ka. Yes, Lord. Patawad din, Lord, na disappoint kami sa tao. Kala namin, ang Christianity is perfect. Akala namin, pag sa'yo na kami, okay na.
Lord, nagsiserve kami, okay na. Hindi pala, Lord, nadidisappoint din pala kami sa mga tao. Nadidisappoint kami sa mga aming mga ka-churchmates, family, Lord, sa aming mga friends, co-workers, Lord. And thank you for your word today. It reminds us, Lord, na mangyayari pala ito sa amin. Because we're only human. And third, the disillusionment. You're expecting na ito na pala yung best. Pero hindi pala. Kaya ka pala hindi nagpasalamat. Lord, thank you for your word today. Hallelujah. Nararapat. Yes, Jesus. Starting today until next year, coming years, gusto daw ng Diyos na lagi kang nagpapasalamat in all circumstances. Hindi namimili ka lang ng papasalamatan mo. No. The Bible said in all circumstances you should be grateful. Number 2, kapag ikaw pala ay hindi marunong magpasalamat, you will not move forward. Kaya pala wala nangyayari sa buhay mo. Kaya pala wala nangyayari sa pamilya mo. Ganun ka pa rin. Kasi nga hindi ka man lang marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay. How much more bibigyan ka ni Lord ng malaki? Maganda meron o wala, malaki o gamay, you always be grateful for you to move forward. And last, grateful heart changes everything. Alam mo ba, kapag lagi kang nagpapasalamat, may dinadala si Lord ng mga miracles sa buhay. Blessing. Mga bagong opportunity na hindi kayang isipin ng tao, na hindi kayang computein ng sino man. Because it's a gift for you from God. Dahil marunong kang magpasalamat. Hallelujah. Lord, salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Hallelujah. In Jesus' name. Tayo po ay mananatiling nakatayo because it's the first Sunday of the month. Pamimigay po natin yung ating breads and cups, please. Habang tayo po ay kumakanta. Sige, let's quick. Bigay natin yung breads and wine, please.
where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Kaya po tayo naririto ngayon at pinagsama-sama bilang isang simbahan ay dahil sa pagmamahal ng ating Ginoo sa sangkatauhan. Pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus para tayo iligtas. Kaya importante na alalahanin natin ito sa pamamagitan ng ating communion. Reading to you 1 Corinthians 11:23-25. Ito ang katuroang itinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo at ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Taas po natin ang ating mga tinapay, please. Siya ay nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin na po natin, please. Verse 25, matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa. Taas po natin ating mga cups, please. At sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin na po natin, please. Tataas po natin ang ating mga kamay, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. May the Lord turn His face toward you. And may the Lord give you peace. In Jesus' name. Lord, maraming salamat po for your word today. We pray, Lord, for the protection. Give us heads of protection, Lord, in our daily life. Lord, we also pray, Lord, for all the works of our hands. You bless it. Lord, ano man tapakan ng aming mga paa, Lord, pupuntahan, tatrabahuin, pagpapalain mo. We also pray, Lord, for provision. Lord, this December, Lord, we believe that you're going to surprise us. Marami na namang mga miracles in the name of Jesus. Receive it. Lord, thank you for your people here. Thank you for your church. Lord, for many years, we're still here. It's because of your grace. It's because of your love. Lord, na magsama-sama kami. And we're all excited pa, Lord, sa mga new families na mga ipapadala mo sa simbahang ito. Hallelujah. We also, Lord, pray for healing. Complete healing in the name of Jesus. Kung may sakit dito, you can hold it. Even yung mga nasa online, masakit ang ulo mo, masakit yung tiyan mo, hawakan mo yan. Right now, we pray for complete healing and let the blood of Jesus flow. Right now, receive complete healing in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po. Ingatan mo kami lahat. This December, mag-enjoy kami lahat, Panginoon. With your church and with your grace, with your love and favor. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Isang malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Amen. God bless you and see you. Okay, so God bless sa lahat and